Ama, sa gitna po ng kawalan ng tubig sa lugar namin, sa kabila po ng mga suliranin ng mga tiga San Jose, salamat po sa ulan na to. Salamat po sa biyaya ng umaga na binigay nyo sa amin. Linisin nyo kami, Ama, sa mga bagay na mali sa aming mga puso. Kami pangunahan nyo at pagpalain nyo po sa araw na to. Salamat po sa inyong mga provision, sa mga pagpapalang tinanggap namin sa inyo. Nawa, Ama, sa amin pong fellowship, dito po sa Hilera Compound, i-bless nyo po ang mga kapatid namin, aming mga partners, ang aming mga kapatid po na nag-effort para pumunta dito. Para ibigay ang kanilang obligation sa CCT, higit sa lahat, upang ibigay nila ang kanilang puso sa inyong salita. Ama, pagpalain nyo po ang aming maghapon na ito, kahit po maulan. Thankful kami dahil ito yung pagkakataon para makaipon-ipon din kami ng pangangailangan naming tubig. Pagpalain nyo po ang mga oras na dadaan, ang aming mga kamanggagawang nandito, aming mga kasamahan po na hindi rin namin kasama ngayon, na abala rin po sila. Pangunahan nyo sila sa araw na to. Bigyan nyo kami ng aming biyaya na kailangan namin. Ito ang aming isinasamo po sa inyo, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tatay, dito tatay. Okay, sige po, basahin ko lang po yung mga kapatid ng Lucas chapter 1. Ito po yung mababasa natin sa 51 hanggang 53. Ang sabi po rito, siya ay nagpapakita ng kalakasan sa kanyang bisig. Siya ang nagkalat sa mga palalo sa pag-iisip ng kanilang mga puso. Siya ang nagbaba sa mga makapangyarihan mula sa kanilang mga luklukan. At itinaas sila na mula sa mababang kalagayan. Siya ang nagpuno sa mga gutom o nagpuno sa mga gutom ng mga mabubuting bagay. At ang mga mayayaman ay pinaalis niya ng walang anuman. So ito po ang salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa tanghaling ito. So yung tema po ng CCT ngayon ay mayroon silang huling tema ayon po dito sa July 21 to 31. Ang sabi po, ipag-aangat sa mga nangangailangan. So ito na po yung huling parte po ng tinatawag natin na pagmamalasakit sa kapwa. Pero maganda tong talatang to kasi ito pong talatang to kinuha po ito sa pagpuri ni Maria. Kilala niyo ba si Maria? Yung ina ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa, na kung saan nagsabi siya ng mga salita ng papuri sa Diyos dahil hinulaan ng anghel, may dumating na mensahero ang Diyos at sinabihan siya na siya ang magdadala sa anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. So yung naging reaksyon ni Maria ay pagdiriwang, pagkatapos makumpirma na siya nga ang pinili ng Diyos na magdadalang tao para dalhin ang anak ng Diyos. So sinabi niya rito yung tinatawag na ang mga mabababa ay kanyang itataas. So si Maria kasi mahirap din na babae. Alam niyo ba? Sabi nga ng mga research, isa lang siyang magsasaka, isang mababang uri ng babae, Pero ang maganda dito, pinili siya ng Diyos para dalhin yung pinaka magandang regalo sa sangkatauhan. So mga kapatid, kung tayo po sa mundong ito, alam natin na masasabi ko po na tayong mga Kristiyano, yung mga totoong Kristiyano, noong araw, ang mga Kristiyano mahihirap din sila. Mga alipin sila, mga sinasabing mga mabababa sa mundo. Pero anong sabi ng Diyos? Anong sabi niya sa kanyang salita? Ang mabababa ay kanyang itataas. Di ba mayroong nakalagay sa Biblia na ang nagpapakataas ay ibababa, pero ang nagpapakababa ay itataas? So, ibig sabihin po, yun ang mangyayari po, pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang mga nagpapakataas, ibababa sila. Pero yun ang mga nagpapakababa, itataas sila. So ako po naniniwala na ang kaharian ng Diyos, pag nakita na natin ang aktual, ganun ang mangyayari. Meron po akong ibabahagi na isang illustration na sinabi ng isang rabbi, isang tigapagturo na American Jew, Sabi niya, meron kasi rito nakatawag pansin sa akin kasi sa tingin niya
ang kaharian ng Diyos pag dumating na sa mundo, baliktad ito sa inaasahan natin, no? Reverse, naka-reverse. Parang ano po yan? Parang ganito po. Sa kaharian ng Diyos, yung mga mahihirap, sila ang mayayaman. No? Ganun ang sabi niya. Yung mga dating mga nasa itaas, sila ibababa. No? Yung mga pobre, sila ang mayaman. No? Nakabaliktad po, no? So kung isipin nyo, sabi niya rito, no, may sinabi rito si Jonathan Can, sabi niya na ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng kordero. So gusto ko lang pong kunin kasi 'di ba ang kordero maamong hayop. Sa lahat ng mga hayop sa mundo, isa ang kordero sa maaamong hayop. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin mga kapatid, tama ang sinabi ng Panginoon natin, sa kanyang kaharian, ang maghahari sa mundo ay ang mga maaamo. Naintindihan niyo po yung sinasabi ni Kristo diyan, no? Ibig sabihin po, pag isa ka sa mga tao na may mapagpakumbabang puso, kasama ka sa kaharian ng Diyos, kabilang ka. Pero kung hindi ka nagbabago, no? Ang puso mo ay mataas, hambog, mapagmalaki ka, hindi ka kasama sa kaharian na to. Pagkus mga kapatid, no? Masasabi natin isa ka sa mga malilipol, no? Pagdating ng paghuhukom. Pero sabi rito ng ng Biblia, ito yung reflection sabi sa atin na ito nakalagay na para mag-prosper ang isang tao, no, para tayo ay umunlad sa Diyos, kailangan maintindihan natin yung sikreto ng kaharian ng Diyos. Di ba sabi rito? Dito sa mundo, sabi rito, yung mga malalakas at yung mga tuso ang naghahari. Pero sa kaharian ng Diyos, ang naghahari ay ang mga kordero, yung mga tupa po. Ito pa, pakinggan nyo. Sabi rito, sa kaharian ng kordero, sabi niya rito, ang mga mahihina ang malakas. No? Pero sa kaharian ng tao, iba. Yung mga malalakas, sila ang naghahari. Pero sa kaharian ng Diyos, yung mga mahihina, sila ang malakas. No? Sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, no, para makatanggap ka, kailangan ka magbigay. Dito sa mundo iba. 'Di ba? Ang kapangyarihan po ng tao, galing ito sa naintindihan niyo po? Accumulation, 'di ba? Puro pagkuha. Iba sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian po ng Diyos, yung mga ruler natin, yung mga pinuno po natin, nagbibigay po sila. Mga kapatid, no, abundant yung kanilang binibigay. Kasi 'di ba 'yun ang rule ng Panginoon? Ang nagbibigay, sila ang tatanggap. Kaya mga kapatid, isipin nyo to. Ako, may napanood ako sa sa isang vlogger na dito pala sa Sweden, sa Europa, isa sa mga lugar sa Europa na mayayaman. Libre lahat, no? Siguro dahil kakaunti ang tao, magandang pamumuno nila. Alam nyo, no, pag citizen ka ng Sweden, pag ikaw ay kumpirmadong citizen, libre ka ng pag-aaral, mga kapatid, no? Mula elementarya hanggang kolehiyo. Libre ho yun. Libre ka ng medical. Pero alam niyo yung problema, mataas ang tax. Pero po, ang mga tao hindi nagrereklamo. Alam niyo kung bakit? Kahit mataas yung buwis. Bakit po? Napupunta sa public service. So, isipin niyo mga kapatid to, no? Kung ganito ang lugar ng isang, hindi lang Sweden, kundi buong mundo po, no? Na napapakinabangan natin yung binibigay natin. Sino pong magrereklamo, di ba? So, mga kapatid, sabi nga rito, no? Sa mga tumatanggap, sila yung mga nagkakaloob. Kung binababa mo ang sarili mo, itataas ka. Kung ikaw ay maliit, magiging dakila ka. Kung handa mong ibigay ang sarili mo, matatagpuan mo ang sarili mo. Kung isinusuko mo ang buhay mo, magtatagumpay ka. Kung mamamatay ka sa sarili mo, masusumpungan mo ang buhay. Ito ang kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, no, sa araw na to nawa, no, ito yung maging attitude natin. Kasi alam nyo po, naniniwala ako, no, yung sinabi ni Maria, ang mga mabababa itinataas. Kasi si Maria, nang sabihan ng Diyos, magdadala ka ng anak ng Diyos, no, dadalhin mo ang Misaya, ang Mesiyas. Sabi ni Maria, ako ang inyong lingkod. Kumbaga po, ang ibig niyang sabihin, handa kong ibigay ang sarili ko sa inyo. Kaya alam nyo po, si Maria blessed. Di ba? Ang tawag nga doon sa sinabi niya Magnificat, ibig sabihin pinagpalang babae si Maria. Sabi nga niya, blessed are you among women.
mapalad ka sa lahat ng babae. Kasi pinagpala si Maria, wala man siyang pera, wala man siyang kayamanan, wala siyang ipagmamalaki sa mundo, isa lang ang kanyang pwedeng ipagmalaki, pinaboran siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, no, pag ang pabor ng Diyos nasa atin, mapalad tayo. Hindi dito pinag-uusapan kung mayaman ka, o ikaw ang pinaka sikat na tao, ikaw ang pinaka mayaman, ikaw ang pinaka magaling. Hindi ho ganon, no? Kaya alam nyo po, ako naniniwala, no? Yung mga mabababang loob, yung mga nagsisisi sa kasalanan, yung mga kilala si Kristo sa puso nila, I tell you mga kapatid, sila ang tunay na blessed. Darating ang panahon, itataas sila ng Diyos. Kaya siguro may mga tao dito nag-iisip, totoo kaya yung pastor? Biblia nagsabi nito. At totoo to kasi ang Diyos pag nagsabi, gagawin niya. Kaya nawa, no, sa araw na to, sundin natin yung sinabi ng Biblia, no? Ang buhay natin, ipaglingkod natin sa Diyos, sa mga tao na may kailangan sila na tayo ang makakatulong, yung mga mabababa, tulungan natin sila. Dahil ang sabi ng Biblia, silang itataas ng Diyos. Alam niyo po yung mga mayayabang na tao, yung mga arugante, yung mga nagmamalaki, mga kapatid, walang kinabukasan dyan. Ano? Kasi ang Biblia nagsabi mismo, yung mga nagpapakataas, ibababa. Kaya, eto ang mundo na darating. No? Itong mundo natin ngayon, makikita natin na yung mga nagmamalaki yung no, yung parang sila yung arugante ngayon. Pero sabi ng Bible, hindi na ganon. Pagdating ng Diyos sa mundo, paparating na nga siya. Mababaliktad ang lahat. So nawa, masama tayo sa kaharian na to, no, na darating na ang sistema ng mundo ay ibang-iba na sa ngayon. Pero sabi nga ng Bible sa atin, umpisahan na natin yung pagbabago ngayon na. Amen po. Kasi ang tunay na biniblessed, ngayon pa lang, hinahayaan na natin maghari ang Diyos sa atin. Tulad ni Maria. Sinabi niya, ako ang lingkod niyo, Panginoon. So yun po. Sige po, sharing tayo mga kapatid, no, sa atin pong binasa ngayon, pinag-aralan natin na sabi nga po, ang mga mabababay itataas. Napakahalaga nun, ano? Yun yung ginagawa natin, di ba? Tinutulungan natin yung mga mabababa na ma-elevate, no? Yung kanilang pamumuhay. Higit sa lahat, makilala nila ang Panginoon na bilang tagapagligtas nila. So yun. Pinag-aralan ko na sa Bible study. Paano mo ba matutulong? Paano mo ba matataas yung mga taong tinutulungan mo? Kung halimbawa sa pagtulong mo, pinamukang ko sa taong tinutulungan mo na may wala ka. Kaya wala sila. Doon hindi natin sila may tataas. Pero dun sa mga taong tinutulungan mo, ipapakita mo sa kanila na ikaw ay tulay lang na ginamit ng Panginoon. Sila ay lamasa na may Diyos na tutulong. May elevate mo yung kanilang kalagayan na bilang mahirap. Katulad ng sabi na natin sa government, Obama, palaging itapat kung palaging puro ayuda. Wala yun. Lagi natin makikita. Pansamantala lang. Pansamantala. Siya. Pero kung tutulungan mo yung mamamayan yung nagkaroon ng isang mabaho, maayos na anak mo, ngayon talaga paano mo mapapaunggad yung sarili mo. Tama. Pagtulong para ma-elevate yung kanyang kalagayan. Tayo rin naman, hindi lang mga lingkod ng Panginoon, yung ipapakita natin sa kanila na ang Panginoon talaga ang nagpapala, tayo instrumento din lamang na ginagamit ng Panginoon na kung i-elevate natin sila sa pagtulong ng lingkod natin. Yung para bang ganito, pag nagpahiram ka sa tao, tapos sasabihin mo na, yung parang ako kung hindi kita tulungan, wala ka. Pagka ganun yung hindi mo siya ma-elevate. Pero parang pag nag-abot ka ng tulong, sasabihin mo na, sige, sumunod. Siguro iba naman ang nagpatahiram sa akin. Dahil pag napag-inatan mo to, ayusin mo ko yung yung sinasabi na tulong na nakaka-elevate ng kanilang kalagayan. Diba? Kaya nga tayo tinutulungan natin ang ating mga anak pag-aaral.
Wala naman tayong hinihinging kapalit sa kanila, basta pinag-aaral natin sila kasi tinutulungan natin silang ma-elevate yung buhay nila pagdating ng panahon na sila na yung parent na nagsasabi. Hindi na sila aasa sa atin. Hindi, ganun di ba, Pastor? Sa pagpapaaral ng mga anak, hindi natin lahat isusubo sa kanila, tuturuan natin sila na mag-stand sa kanilang sarili kasi hindi nila ma-elevate yung buhay nila kung palagi silang nakadepende sa magulang. Sabi nga ng isang kabal kahapon, lahat ng mga anak niya nakagraduate. Kung sino pa daw yung babaeng anak niya, hindi daw nakagraduate kasi pasaway nung nag-aaral pa ng high school. Siging boyfriend, tapos tigil-tigil pag-aaral. Tumuko na rin sila. Talagang hindi kung yun ang gusto mo, ayaw mo talaga Siyang di mag-aaral. nakatapos. Gusto kong di Sa magkakapatid. nakatapos at na Barkadista. barkadista po. Ngayon po, nung trabaho daw, laging sumusuko sa trabaho, sabi ng tatay. Sinishare niya yun sa CCTV. Sabi ko sa anak ko, kung nakinig ka sa amin, nung pinag-aaral ka namin, kanina yung matanda na wala na kami nagtulong sa iyo. Siguro kung tinulungan mo ang sarili mo nung tinutulungan ka namin, hindi ganyan ang buhay. Nangangatulungan ka, nangangamuhan ka. Siguro kung nakinig ka sa amin, nakapag-aral ka, siguro baka ikaw na ngayon ay amin. Hindi ka nangangamuhan. Ikaw naman, diba? Pag ginagawa natin tulungan ng ating mga anak, ang sabihin natin na pagdating ng panahon, iba ang magiging kalagayan ng ano kapag nag-aaral ka. May elevate natin yung buhay nila. Pero pag tayo palaging lahat na lang ay sabihin natin iniaro sa kanila. Hindi na naman nila kayang tumali dahil tayo lagi nagsisigil. Umasa na. Umasa na, hindi nila ma-elevate yung buhay nila. So yung tulong na talaga na ibibigay natin, yung Nagiging inspirasyon nila. Magpatuloy. At kahit hindi tayo, kahit sila hindi tumanan ng utang na loob, hindi naman natin hindi tayo. Nasasabi nila, yung panahon ito, merong taong nag-inspirasyon ko para maging ano ako namin. Kaya di ba may pinabas ng mga tao kapag tinulungan natin, hindi naman tayo nag-expect pero bumabalik sila sa atin. Kasi naaalala nila yung tulong na ginagawa natin sa kanila na sila ay dahil sa tulong na nakaanak sila. Kaya nga, minsan din kasi, pastoral, pag tumulong ka na, Merong abusive sa meron tulong. talagang meron din mami nakasabi din. Katulad niya na, nilinis ko na yun. Nilinis ko para may source lang na pagpikuhanan ng tubig. Tubig. Para at least, hindi may nag-text na Ate Kat, baka po pwede lahat na mag-i-edit, mag-donate para doon sa ano ng balon. O diba? Yung sa akin lang naman, Pastora. Yun, noong kasagsagan ng mga walang naglilinis. Nabibiak na yung Lupa. lupa. Pero tuloy pa rin nila iniigitan yun. Wala naman nag-i-edit. Kasi wala nangangailangan ng Wala pa tulong. nangangailangan. Oo. Ngayon, nung nalinis na, at yun, okay lang naman mag-donate kung ibang tao. Diba? Okay lang. Kapag taga rito naman, Hindi na. huwag nang pagbayang. Kasi ako nga, nagbayad ako doon ng 1,000. Malinis lang yun. Mapaganda lang yun. Ang sa akin, ako hindi naman nakukukuha ng tubig doon. Kasi ako may deep well ako. Oo. May sarili akong deep Parang well. tulong mo lang sa Para community. tulong ko lang, sana. Kasi ako, gumagastos ako eh. Hindi para may nadengge, dalawa na nadengge. Nalinis pa nila yun? Hindi. Ngayon, ako na naglinis. Kunwari, ako na naglinis. Para iwas dengue din. Kasi nga, nandito ako sa lugar na to. Oo. Pagka natin kasi sila, malaman Diba? Pero malinis, okay naman yung tubig. Pero okay naman yung tubig, malinis. Kaya okay lang, sabi ko nga, okay lang na pero na mas nangyari pa. Kasi, naman po eh, kumbaga, community tayo eh. Tayo lang din naman ang magtutulungan nito eh. Diba? Hindi, kapag ibang tao siguro, po pwede. Mag-donate, 10-10, 5-5. Diba?
O di sana, doon na rin ako sa may bayad 5 piso. Iaano ko na lang yung boss. Hindi pa ako pupunta doon sa doon. Diba? O, diba? Doon ako sa home. 5 piso lang. Kaya Ate Rabi po, pinapalinis. saka saan. Yung sa akin lang, para sa amin sa lahat. Kung bagay nyo na lang. Okay, okay. Papulunan natin. Asan yung balon na yun? Doon sa tapat ng Claremont. So yun yung ano, tikat, yung sinasabi nga na Hindi naman Merong talagang hindi nasisiyahan sa Oo. mga naitutulong. Oo. Kahit anong May gawin masasabi, mo. may masasabi. kasi nga ano, Kahit anong gawin mo, may masasabi sila. wala naman Yun tayong yun. control doon talaga. Oo, wala Ang tayong ano lang, control ang doon. mahalaga lang, yung parte natin, ginawa natin, no? Oo. Yung basta yung part ko, ginawa ko, at yung malinisan yon, may mag-i-give, okay lang sa akin. Kasi hindi naman din, basta ako, wag naman tayo maging madamot sa kapwa Tama, natin oo. na naghihingalo na sa Tama. tubig. Diba? Yung yun ng akin, huwag naman tayo madamot kasi meron, ramdam mo naman yung, Ang problema nga, may nagtitik advantage, ano? Pag Oo. sa mga ganyang Yung parang crisis. ganyan sa pabahay. Nung ano, nung Meron dong may bomba. yun yung Pero si yun yung mali. partner, Dapat tulungan. dapat tulong-tulong Oo. May na. magkakapit-bahay. Kapag siguro talagang yun na yun, diba? Hindi, kasi na-crisis tayo sa tubig. Sabi nung si city partner, ito ate Ami, sila lamang ang merong poso. E binawalan daw ng tubig. Hindi sila may poso, di nakitigil ang mga kapitbahay. Aba, simula nung nagbabayad. Sabi niya, ay mahal daw ang bayad, parang tubig parang tubig Distro, dito. bata yung distro. Mabuti sana kung dyan, yung dinastin lang. May presyo na per galon, may presyo na per galon. Ayun, ang nangyari, kasiraan yung Nag-bis po. bomba. E di sila bilang